sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ah! Gusto mo? Iputok ko na sa sentido mo itong baril ko. Sige, sige. Iputok mo, Toby. Para kung mapatay mo ko, tapos na rin ang mga problema mo. Ano pa hinihintay mo? Barilin mo na ako! Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Gaano nga ba kahalagang mabuksan ang ating kakayahang magbigay at tumanggap ng pangunaw at pagmamalasakit sa ating kapwa? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Emil sa ating dulang sa kanyang panahon. Emil, nag-enroll ka pala sa criminal investigation course sa kampo. Oo, Toby. Nangihinayang kasi ko sa pagkakataon. Saka, ilang buwan lang naman yun. Kaya ginawa ko ng priority sa schedule ko. Ang sa akin lang, dapat magpakahinog ka muna sa pagiging isang bagitong pulis bago ka mag-ambisyong sumabak sa investigation course. Huwag kang masyadong magmadali. Toby, hindi naman ako nagmamadali. Gusto ko lang madagdagan ang mga kaalaman ko sa profesyon natin. Lalo na nga, pagpapatupad ng batas ang trabaho natin. Huwag mo nga akong papaniwalain yan sa mga sinasabi mo. Magpupulis ka ba kung wala kang pansariling interes sa profesyong ito? Oh, huwag ako, Emil. Basang-basa ko mga kilos mo. Huwag ako. Mainit yata ulo ni Toby nung umuwi kanina, Adela. Narinig ko kasi yung pagbabalibag niya ng mga gamit niya. Si Emil daw kasi, binwisit na naman daw ang araw niya kanina sa istasyon nila. Bakit? Ano naman ba ang ginawa ng Emil na yon? Ay, nalaman niya. Nag-enroll daw pala sa criminal investigation course sa kampo. Kung bakit kasi nagpulis din yung lintik na Emil na yun. Ang dami namang kursong pagpipilian. Gaya-gaya nga. At malamang yung nanay niya inggitera ang nagsulsul sa kanya para magpulis din gaya ni Toby. Alam mo, ako man, nung palabibwisit sa maginang yan eh. Parang palagi silang may gustong patunayan na kung ano. Mga wala namang binatbat. Ang punto nga kasi ni Toby, siya mag-6 na taon na sa serbisyo. Pero hindi siya nagtangka mag-enroll sa kursong yon. Pero itong si Emil, na mag-4 na taon pa lang sa pagiging pulis, abay nag-aambisyon na maging investigador. Paano nga? Gusto niyang lampasan si Toby. Gusto niyang higitan para pagmalakihan niya. At ako nagigigil sa pagiging ambisyoso ng Emil na yun. Huwag na huwag siyang madadaan sa harapan ko dahil bibigwasan ko talaga siya. Tita Mercy! Naku! Tiyak na matutuwa ka sa mga lumang magazine na binili ko para sa'yo. Nandito kasi yung pictures at articles ng mga paborito mong artista noon, oh! Talaga? Talaga? Opo! Sige nga, tingnan ko nga yung mga magazine na yan. Ay, teka tita. Putlang-putla kayo ah. May masakit po ba sa inyo? Sumasakit na naman kasi ang tiyan ko, Ani. Ha? Inilabas ko ang lahat yung kinain ko. Masakit pa rin eh. Lalong sumasakit. Teka. Ang mabuti pa po, tita. Maupo muna kayo dito sa sofa, ha? Ikukuha ko kayo ng mainit na tubig na maiinom. Baka kasi sinisig muna kayo. Nalalabo na rin ang paningin ko. Hindi ko na kaya. Hindi ko na... Ay! Tita! Tita Mercy! Tita!
Kamusta na pong pakiramdam niyo? Ay, nawala na yung sakit ng tiyan ko, anak. Mabisa yung gamot na binigay sa akin ng doktor. Guminawa ng pakiramdam ko. Pero sana, Nay, kapag may masama kang nararamdaman, sabihin nyo kagad para maipagamot ko kayo. Ayoko kasi na nag-aalala ka pa eh. Lalo na ngayon, magsisimula na yung klase mo sa kampo. Baka hindi na po ako tumuloy. Ha? Marami pa namang pagkakataon. Hindi ko kayo pwedeng iwan na may sakit. Abe, naka-enroll ka na eh. Kaya ituloy mo na yung pag-aaral mo. Naku anak, mahalaga rin sa akin ang iyong mga prioridad. Kaya dapat lang na paglaanan mong mga yun ng pagsisikap at oras. Huwag mo akong alalahanin. Kaya kong aking sarili. Ani! Hoy! Apo! Kanino mo dadalhin yung isang platong pansit na yan, ha? Ay, kay Tita Mercy po, Nay. Ano? Para po makatikim naman siya nitong handa ko sa birthday ko. At saka para masilip po na rin po siya. Nag-iisa kasi siya sa bahay dahil nasa campus si Kuya Emil. Hindi! Ibalik mo sa kusina yung pansit na yan. Po? Huwag mo mabigyan-bigyan ng Mercy na yon ng kahit anong pagkain na meron dito. Hindi siya kasali sa pinaghahanap buhay natin. Maliwanag ba? Pero Nay! Pwede ba, Ani? Oo. Tigil-tigilan mo na ang pagbibigay ng simpatya sa maginang yun. Kung meron ka man dapat bigyan ng pagpapahalaga, walang iba kundi kami ng nanay mo. Baka nakakalimutan mo. Kami ang mga magulang mo. Hoy! Emil! Toby, bakit? Ano bakit? Bigay ka ba? Palabas pa lang tayo ng istasyon, tinatawag na kita. Pero hindi mo ako pinapansin. Pasensya na, Toby. Magulo kasing isip ko eh. Si Inay tumawag. Masakit daw ang tiyan niya. Kaya nagmamadali ako. Baka kailangan siyang dalhin sa ospital. Ang sabihin mo, hindi pa man, nagmamalaki ka na. Dahil kinukuha kang investigador sa headquarters. Ano? Hindi ba totoo? Nagkakamali ka. Kahit pa maging investigador ako, hindi ako pa pwedeng magmalaki kahit kanino. Isa pa masela ng trabahong yun. Kaya lalong hindi ko dapat ipagyabang. Alam mo ba, ikaw, masyado kang pa-humble effect. Toby, Pero ang totoo, ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo. Toby, ano ba? Nga! Magkakasakit na ba tayo ng walang dahilan? Ano? Gusto mo? Iputok ko sa sentido mo itong baril ko? Sige. Ha? Sige! Iputok mo, Toby. Para kung mapatay mo ko, tapos na ang mga problema mo. Sige! Ano pang hinihintay mo? Barilin mo na ako! Nung maliliit pa tayo, tuwan-tuwa ako pag pinanonood kitang nagtotrolley. Pangarap na pangarap ko rin kasi noon na magkaroon ng trolley. Pero wala naman kami perang pambili ni Inay. Iniwan na rin kasi kami noon ni Itay. Hindi na siya bumalik. Hindi ko alam. Samantalang lumalaki tayo. May mga ganong nangyayari sa ating mga pagitan. Hindi ko rin naman magawang hiramin sa yung trolley mo noon. Dahil ayokong storbohin ka sa paglalaro mo. Saka ayokong magalit ka sa akin. Ingat na ingat akong magalit ka nun sa akin dahil ang mas gusto ko, maging masaya tayong maglaro palagi noon. Aaminin ko. Ang dami ko rin kasalanan sa'yo nung maliit pa tayo. Pinagdadamutan kita ng mga laruan. Madalas, sinasaktan pa kita kapag hindi mo agad nasusunod yung inuutos ko sa'yo. Sa akin, wala namang nabago sa pagpapalag ako sa iyo noon at ngayon. Magkapatid ang ating mga ama. Magkadugo tayo. Subukin man tayo ng pagkakataon pagdating ng panahon. Yung pagiging magkadugo pa rin natin ang mananaig. Sa huli,
tayo pa rin ang magdadamayan. Hindi ba dapat? Dahil inabandon na sila ng kapatid ninyo, kayo ang unang dapat na tumulong sa kanila, Itay. Pero hindi ko na maintindihan kung bakit galit na galit kayo sa mga narating ni Kuya Emil. Samantalang lahat naman ng yun, galing sa pagsisikap nila ni Tita Mercy. Ba't ko naman sila tutulungan? Samantalang kahit kailan, hindi naman nila hiningi ang tulong ko. Dahil naglagay kayo ng mataas na pader sa pagitan ninyo, ni na Tita Mercy at Kuya Emil. Ikay sinadya niyo yun para hindi nila kayo malapitan. Talagang ganon. Kani-kanya lang ang pagdaraos ng buhay sa mundong to. Kaya walang samaan ng loob. Itay, may early stage stomach cancer si Tita Mercy. Yun ang dahilan ng madalas na pagsakit-sakit ng tiyan niya. Kaya madalas siya ma-ospital. At ako, kahit pigilan niyo ako ng pigilan ni Inay, pupunta pa rin ako sa kanila, Tay. Hindi ko ipagdadamot ang anumang may tutulong ko kina Tita Mercy at Kuya Emil bilang ganti sa kabutihan din nila sa akin. Mercy? Ang ate Adela mo ito. Pwede ba akong tumuloy? Ay, Ate Adela, ay, halika. Pumasok ka na rito sa loob. Halika, maupo ka dyan. Ay, salamat Mercy ha. Siya nga pala, dinalang kita ng mga prutas. Oh. Nabanggit kasi sa akin ni Ani ang sitwasyon mo. Kaya naisip ko makabubuti sa iyo ang mga prutas. Ako, maraming salamat, Ate Adela. Napakaraming prutas naman na ito. Ang totoo, nauna lang ako sa Kuya Simon mo sa pagpunta rito. Maya-maya lang, nandito na rin yun. Ay, talaga? Ate, pupunta rin dito si Kuya Simon. Nandito na ako, Mercy. Ay, Kuya Simon! Matagal-tagal na nga kasi akong hindi nakakapunta rito. Abay, gusto ko rin siyempre makakwentuhan si Emil. Hindi ko nga matandaan kung kailan kami huling nagkausap ng pamangking ko. Ay, naku, Kuya. Katatawag lang nila kanina ni Toby. Magkasama raw sila magpinsan sa isang mahalagang media event. Pagkatapos daw doon bibili sila ng mga pagkain mapagsasaluhan natin dito. Dadaanan na rin daw nila si Ani sa trabaho. Aba, tama-tama pala ang pagkakatipon-tipon natin dito. Oo nga. Isang pambihira at masayang pagkikita natin ito bilang malalapit na magkakamag-anak. Toby, natatawa talaga ako rito sa trolley keychain na ibinigay mo sa akin. Pero, symbolical ito, ha? Malaking bahagi ito ng kamusmusan natin noon. Lalo na't pinatunayan natin na hanggang ngayon sa ating pagtanda na ang magpinsan ang pinakamatalik na magkaibigan, magkaramay sa anumang pagdadaanan sa buhay, maging sa panahon ng tagumpay. Siyempre, dahil nakikita natin ang mga sarili natin sa isa't isa. Maaring hindi man natin nakamit ang lahat ng bagay sa mundo, pero ang pinakamahalaga, yung isang dugong nananalitay sa ating mga ugat na walang makatutumbas na anumang bagay rito sa mundo. Wala nang bubuti pa sa paglalakbay ng magkasama ng magkakadugo tungo sa pag-angat ng kanilang mga layunin. Mas magaan ang pakiramdam sa pag-unlad ng may katuwang dahil walang patid ang liwanag ng pag-asa sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz,
Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng iyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ewan ko ba, Paolo? Pero tingin ko parang pinanganak na yata akong malas. Hindi totoong malas, Adeline. Alam mo ba kung bakit na-fall out of love ako sa'yo? Bakit nga ba? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Marami sa mga Pinoy ang gustong umasenso sa buhay, ngunit hindi magawa dahil na rin sa limitadong kapasidad at kumpiyansa sa sarili. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Adeline sa ating dulang sa kanyang panahon. Oh, Adeline, ito na yung pera. 10,000 pesos yan, ha? Salamat. Pauutahin kita ngayon para mabayaran mo na yung mga utang mo doon sa mga kapitbahay mo. Huwag ka mag-alala. Bayaran mo na lang ako kapag nakaluwag-luwag ka na. Oo, salamat Selena. Tatanawin kong malaking utang na loob ito sa'yo. Hindi bali, pag nagkapera ako, mababayaran din kita. Promise. Uy, ano ba? Wala ka na bang balak ayusin yung buhay mo? Ay, Alam mo, naobserbahan ko sa'yo. Simula nung naghiwalay kayo ni Paolo 5 years ago, parang nagre-rebelde ka na sa sarili mo. Unti-unting nawala yung Adeline na nakilala ko. Yung masipag, may ambisyon, yung matalino, at yung masiyahin. oo nga eh. Sa totoo lang, mula na maghiwalay kami, parang nawala na ako ng gana sa buhay. Bes, hindi naman ibig sabihin na kapag naghiwalay na kayo ng asawa mo, hihinto ng pag-ikot ng mundo mo. Kung tutuusin, dapat nga lalo ka magsumikap ng umasenso. Ipakita mo dun sa asawa mo na kaya mo mabuhay nang wala siya. Adeline, huwag mong hayaang masira ang buhay mo nang dahil lang sa galit ka sa pangiiwan sa'yo ng asawa mo. Alam mo, sa totoo lang, Bes, nabababawan talaga ako sa reason mo na si Paolo ang dahilan kaya ganyan na naging buhay mo. Sabay tayong lumaki at nakapag-asawa. Para na rin tayong magkapatid. Kaya concerned ako sa'yo. Gusto kitang tulungan baguhin yung buhay mo. Pero, syempre, nasa iyo pa rin ang motivation. Siguro kaya ako minalas. Dahil sukob tayong dalawa. Sus naman, Adeline. Hindi totoo yung kasabihan na sukob na yan. Nagkataon lang na mali ka ng pinakasalan. Kaya ganyan ang nangyari. Di ba nga, sinabi ko na sa'yo dati, naramdam ko na si Dahis, yung lalaking yun. Kaya nga binalaan kita na ihanda mong sarili mo kung sakali mang lumadlad yan. Ayun na nga, hindi ako nakinig sa'yo eh. Hindi ako nakapaganda doon sa paglaladlad niya. Pero syempre, hindi pa rin excuse yun para magrebelde ka sa sarili mo. You know, hindi naman naapektuhan si Paolo sa ginagawa mo yun. Dahil sa huli, ikaw din ang lalabas na kawawa at talunan.
kaya itong bisita ko? Ay, baka maniningil na naman ng utang. Ay, pala na nga. Bigla. Good morning po, ma'am. Sino ho kayo? I'm Attorney Sibilia from Paradise Bank. Nandito po ako para serve ang foreclosure notice sa property nyo. Ngayon na? Paano yan? Wala pa ako malilipatan. At saka bakit naman biglaan? Ma'am, binigyan na po kayo ng ilang buwang palugit ng bangko para mabayaran yung lahat ng liabilities ninyo. Sadly, hanggang doon na lang pong kayang ibigay sa inyo ng bangko. Again, I'm sorry, ma'am, pero kailangan nyo na pong lisanin ang bahay nyo ngayong week na ito. Ganun ba ang nangyari? Paano na ngayon yan, Adeline? Saan ka natitira ngayon? Yun na nga, hindi ko alam. Patay na parents ko, tsaka wala naman silang naiwan na ari-arian sa akin. Bukod doon, only child lang naman ako, kaya wala akong malalapitan kaibigan. Mga kamag-anak mo? Hindi naman ako kulo sa mga kamag-anak ko Tsaka nasa probinsya sila. Celine, baka naman pwede mo ako matulungan. Gusto sana kitang patirahin sa bahay. Kaso, maliit lang ang condo unit namin ni Alex. Tapos 6 pa kami naroon. Kasama pa namin yung biyanan kong babae. Ay, ganun ba? Pasensya ka na, Adeline. Kung hindi kita matutulungan sa ngayon. Okay lang yun. Naintindihan naman kita Ay, tama ka. Siguro panahon na para baguhin kong buhay ko. Masyado ko nang napabayaan ang sarili ko dahil sa dinamdam ko masyado yung paghihiwalay namin mag-asawa. Kailangan ko mag-move on. Move forward. Nabalitaan ko yung nangyari sa dating bahay niyo ng anak ko. Na-foreclose na pala yun ng bangko. Opo. Saan ka ngayon nakatira? Umupa po ako ng isang maliit na kwarto. Gamit yung natira naming savings ni Paolo sa bangko. Kaso naubos na ho yun Ay, Nay. Kaya po pala ako nagsadya dito sa inyo para humingi ng konting tulong. Hala, sabihin mo. Ano ba maitutulong ko sa'yo? Hihiram sana ako ng maliit na halaga. Gagamitin ko sana sa paghanap ng trabaho. Wala na ho kasi kung pwedeng mahinga ng tulong kundi kayo lang. Ay, walang problema sa akin yun. Magkano ba ang kailangan mo? Kahit ho mga 5,000. Simula kasi nung naghiwalay kami ng anak nyo, maraming iniwan siya sa akin ng mga obligasyon. Talagang nahirapan ho ako talaga. Ay, ganun ba? Oo. Ay, teka, sandali. Diyan ka lang. Hintayin mo ako. Adeline! Oo. Ay, ere, tanggapin mo. Nay! Ay, ang laking halaga naman ho nito. 15,000. Ipon ko yan doon sa nakukuha kong pensyon kada buwan. Gamitin mo yan para sa pagsisimula mo ng bagong buhay. Ay, sige na, tanggapin mo na ito. Uy, salamat po, Nay. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakahanap agad ako ng trabaho, babayaran ko kayo agad. Ay, bahala ka kung kailan mo ako gustong bayaran. Ay, salamat. Basta ang importante lang naman sa akin, ay makita kang umasenso sa buhay. Ano na ang balita? Kumusta na yung paghahanap mo ng trabaho? Ito, tulad ng dati. Hindi na naman successful. Ilan na ba ang in-applyan mo? 5? 10? 7 lang. Pero hindi ka natanggap? Kahit isa man lang sa mga in-applyan mo? Kasi sabi sa akin nung iba, hindi daw ako qualified kasi kulang daw yung experience ko. Meron din na natanggap ako, kaso iniwan ko yung pasahod. Sobrang liit. Alam ko naman yung worth ko kahit papano. Uy, ano na ang plano mo? Yun na nga, Iko. Namumblema ako. Kasi, kunting pera na lang yung natitira sa akin.
Kung hindi pa ako makakahanap ng trabaho, baka mamatay na ako sa gutom. Nahihiya na akong umutang uli sa biyanan ko. Ba't hindi mo palaguin yung perang natitira sa'yo? Paano ko palalaguin? Magkakasino ako? Tataya ng loto? Ay naku, wag na. Malas ako sa subal. Hindi kasino o pagtaya sa lotong ibig kong sabihin. O ano? Palaguin mo yung perang natitira sa'yo sa pamamagitan ng pagninegosyo. Uy, 4,000 na lang nga natitira sa akin. O, paano ako makakapagsimula ng negosyo sa ganito kalit na halaga? Maraming negosyo nagsisimula sa maliliit na halaga. Ako nga, yung negosyo ko, nagsimula lang ako sa 2,000. Iba ha? Di naman ako katulad ng swerte. Ano naman ang pinakaiba natin? Pareho lang naman tayong tao. At saka hindi darating sa'yo ang swerte kung mahina ang kumpiyansa mo. Sige nga, sabihin mo nga sa akin, anong pwede kong itayong negosyo sa ganitong kaliit na halaga? Bakit hindi mo subukin mag-online selling? Oo. Suggestion lang ha. Subukin mong ibenta online yung mga sabon na minamanufacture ko. O, mabenta ba yan? Oo naman. May mga online sellers nga ako eh. At malaking kinikita nila. Oo. Saka, depende yan sa nagbebenta. Kung maganda ang sales stock mo, sigurado, kikita ka na malaki. O sige, Kiko. Pag-isipan ko. Ay, ubus ng pera ko. Hindi ko naman alam kung saan ako kukuha ng panggastos. Natatakot naman akong sumugal dun sa online selling na suggestion ni Kiko dahil natatakot akong malugi. Dapat pala, sumugal na rin ako nung may pera pa ako. Ay, naku, ano ba naman pagsubok tong dumating sa akin? Kanino ako lalapit para humingi ng tulong? Pasensya ka na sa akin, Paolo, ako naabala kita. Pero talaga wala akong mahinga ng tulong bukod sa'yo. Kung umaasa ka sa akin ng pera, I'm sorry, Adeline. Pero wala akong maibibigay sa iyo. Malaki din ang gastos ko. Nabumoblema din kami ni Seth sa pera. Ganon. Alam ko, sari-saring pagsubok ang dumating sa buhay mo. Simula na maghiwalay tayo. And I'm sorry kung hindi kita matulungan. Kahit na may obligasyon ako sa iyo bilang asawa mo. Ay. Pero matanong ko lang, wala ka na balak ayusin ang buhay mo? I mean, kasi nabalitaan ko kung kani-kanino ka na lang nakikitira. Tapos, ang tagal mo nang walang trabaho. Then you told me na baon ka na sa utang. Ewan mo ba? Tingin ko parang pinanganak yata akong malas. Hindi totoong malas, Adeline. Alam mo ba kung bakit na-fall out of love ako sa'yo? Bakit? Wala kang kumpiyansa sa sarili. Masyado kang pessimistic. Tingin mo sa buhay parang wala nang pag-asa. Hindi ka matanggap sa mga trabahong in-applyan mo dahil sobra-sobra ang expectations mo. Pero kinulang ka naman sa kumpiyansa. Hindi mo patunayan sa kanila kung anong talagang worth mo. Huwag ka magagalit sa akin, pero palagi ka nalang umaasa sa iba. Kaya nga isang araw na-realize ko na you're not the one for me. Kasi, risk taker. At positive ako. Hindi katulad mo. Sinusubukan ko naman lakasan ng kumpiyansa ko. Tsaka hanggat maaari, alam mo, ayokong umasa sa iba. Adeline, handa kitang tulungan kung ipapangako mo sa akin na dadagdagan mo ang iyong eagerness to succeed. O mga suki, tapos ko nang i-present sa inyo yung mga dekalidad na sabon at dishwashing soap na binibenta ko. Maraming salamat doon sa mga nag-mine, ha? Hintayin nyo lang yung aking personal message sa inyong messenger para sa payment and delivery details. Sa mga nag-iisip pa dyan, bumili na kayo, mura lang ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magsisisi kapag bumili kayo dito sa Adeline's online shop. Okay? Hihintayin ko ang mga orders nyo. Bili na!
Umaasenso na tayo ngayon, ha? Nilibre mo pa talaga ako dito sa mamahaling restaurant. Ano? Sobrang laki na ba ng kita natin ngayon? Ano ko, in fairness, magandang takbo ng online selling ko. Okay, may mga araw din na hindi mabili, pero meron ding araw na mabili. Pero ayos lang. Ang mahalaga, hindi na ako dependent kahit kanino. Nabayaran ko na rin yung mga utang ko sa iyo, ha? Kay Kiko at doon sa mama ni Paolo. Uy, mabuti naman kung ganun. Happy ako para sa'yo. Alam mo, sa totoo lang, akala ko hindi ko na mararanasan yung ganito kaginawang pamumuhay. Pero, tama yung sinabi sa akin ni Paolo, na kung gusto kong umasenso sa buhay, kailangan kong mag-take ng risks. In fairness dyan sa asawa mo, ha, may nagawa ring tama sa'yo. I'm so happy sa naging outcome na pag-take ko ng risk. I know na hindi naman lagi suswertihin ako. Pero kapag nangyari yun, handa naman ako para harapin yun. Basta sugal lang ako ng sugal at gagamitin ko sa tama yung mga success na tinatamasa ko. Hindi masama na sumugal ka para sa iyong tagumpay. Kailangan mong mag-take ng risk dahil siguradong mag-iiwan sa ito ng mga aral para magamit sa iyong mga tamang desisyon sa buhay. Tandaan natin na lahat ng bagay pinaghihirapan. Di matamis ang tagumpay kung walang paghihirap na nararanasan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang dami mo pang satsat. Wala ka rin magagawa. Dahil pumayag na akong dalhin dito mga epektos. Tapos! Ay, naku, magkakasubukan tayo, Aldo. Dahil kapag pinagpilitan mo, ako mismo magsusumbong sa mga pulis. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Nabibigyan nga ba ng dignidad ng karapatang umunlad ang isang tao sa paraang hindi nakasasakit o nakasasama sa kapwa? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Chola sa ating dulang sa kanyang panahon. Oh, Jonah. Bukas, birthday ni Ateng. Imunta ka ron, ha? Tumulong ka sa pagluluto ng mga ihanda niya. Baka nga sa mga oras na ito, hindi na yun maganda tuto sa pag-asikaso, eh. Tatapusin ko muna yung wedding souvenir items in order sa akin. I-deadline yun, eh. Tapos tsaka ako sisilip dun. Sisilip ka lang? Oo. Hindi ka tutulong? Oh. Bakit ba taon-taon na lang? Kailangan pa natin pagtalunan ang pagpapapunta ko sa iyo sa birthday ni Ateng! Ikaw lang naman ang nagpapalaki ng issue, eh. Pupunta naman ako doon mamaya pagkatapos ng mga gagawin ko dito. Di kung anong aabutan ko doon, di yun ang asikasuhin ko. Yun ang gagawin ko. Isang buong baboy ang ihanda ni Ateng! Kaya
Kaya dapat ngayon pa lang naroon ka na sa bahay niya. Maghiwa ka rin ng karne. Magbalat ka ng sibuyas. Magdikdik ka ng bawang. Basta lahat gawin mo! Anong sabi mo, Elsa? Hindi ka tutulong sa pagluluto sa birthday ni Ateng? Nabibigatan na kasi ako dito sa tiyan ko eh. Ano? Malumba na nga kasi, kaya hindi na ako makakilos na maayos. Nahihirapan na ako. Eh, kahit ba maghugas ka lang doon ng mga pinaglutuan, magwalis-walis, maglampaso, hindi naman mabigat na gawain yun. Sige, bahala na. Anong bahala na? Ikokondisyon ko muna tong katawan ko. Ano ka ba? Panay na ang text ni Ateng. Eh, Kaya ihahatid na kita ron ngayon. ano? Gusto mo pa bang sugurin niya tayo rito at dakdakan? Ika na! Masasama yung pakiramdam mo kapag inihiga mo ng inihiga. Aling Endang! Aling Endang! Oh, boses ni Dory yung naririnig ko ah. Maaga ba siya makikitsain? Aling Endang! Hindi wala pa nga ako na iluluto sa mga handa ko. Bakit naman anong oras na? Hindi pa rin pumupunta rito si Nachon at Elsa. Kinagalit na naman ba ako ng mga babaeng to? Napagbuksan na nga ng pinto tong si Doro. Sa gayon siya muna patulungin ko hanggat wala pa yung mga hipag kong palakontra at mga arte. Aling Endang, may dala ho akong mga item. Pero iiwan ko muna rito sa inyo dahil nahabol ako ng pulis. Ay, hoy! Patay! Sandali! Birthday ko ngayon, hindi ko maasikaso ang mga ito. Basta kayo na ho ang bahala sa mga yan. Ano? Saka na tayo magbayaran. Tatawagan ko na lang ho kayo. Kailangan ko na umalis para mailigaw ko yung pulis na umahabol sa akin. Elsa, uling okasyon na to sa bahay na ito na magkakatulong tayo. Huwag mo nang asahang makakasama mo pa ako sa mga susunod. Ha? Anong ibig mong sabihin, Chona? Eh, siguro naman, karapatan ko palayaan ang sarili ko mula sa pandidikta ni Ateng. Yung kung dumating ang araw na hindi ko na kayang magdesisyon para sa aking sarili dahil lang sa mas nagiging makapangyarihan yung mga salita niya. Alam mo, ang totoo, ganyan na rin ang nararamdaman ko, Chona. Matagal na. Sinasabi ko rin ito kay Nomer pero hindi niya ako pinakikinggan. Ako, alam ko magagalit din sa akin si Aldo sa desisyon ko na to. Pero kung kailangan niyang magalit para maunawaan ako, nakahanda akong harapin yung galit niya. Pero ako, paano ko ipaglalaban ang sarili ko, Chona? Lalo na, nasa ganito pa akong kalagayan ng pagdadalang tao. Alam mo, hindi lahat ng panahon ng pagtitiis, Elsa. Hindi rin kinakailangan ng mahabang panahon para sa pagpapasya dahil dapat ginagawa ito sa lahat ng pagkakataon. Ano ikaw mo, Doro? Ihanap ko muna ng pansamantalang paglalagakan itong mga paninda ko. Mainit ho kasi ngayon ang mga pulis, Aling Endang. Baka matunto na dito ko dinadala sa inyo mga nasasalis kong paninda. Ayoko naman kayo madamay dahil kapag nahulihan kayo kahit isang nakaw na paninda lang na may tag price, makukulong kayo. Abala ko, hindi naman yata tama mangyari yon. Ay, Doro, malaki na ang kapital na pinakawalan ko rito sa mga pektos mo. Kaya nga ho, bago mabulilyaso, yung mga illegal na paninda na yan, ihanap nyo na ng mapaglilipatan. Ay, hindi, Aldo! Ayoko dito ilagak ni ating yung kanyang mga illegal na paninda. Hindi ako papayag. Huwag kang hysterical, Chona. Pansamantala lang naman eh. Hanggat may nag-iikot ng mga pulis sa lugar nila. O paano kung sa pagitan ng pansamantalang sinasabi mo, matiktikan dito ng mga pulis yung mga paninda niya? Masyado ka kasing negatibo eh. Ang liit-liit na bagay. Masyado mong pinalalaki. Oy, hindi maliit na bagay yung pagtatago ng mga nakaw, ha? At saka hanggang kailan ba tayo dadami ng kapatid mo sa mga maling
disposisyon niya sa buhay. Ang dami mo pang satsat. Wala ka rin magagawa dahil pumayag na akong dalhin dito ang mga epektos. Tapos! Ay, magkakasubukan tayo. Dahil kapag pinagpilitan mo yan, ako mismo magsusumbong sa mga pulis. Nai-influensyahan ka kasi ni Chona, kaya hindi mo na rin sinusunod ang mga sinasabi ko, Elsa. Nomer, hindi ka ba naaawa sa kalagayan ko? Kabuhanan ko na. Kung magkaroon ng raid dito dahil sa mga paninda ni Ateng at kasama ako madampot ng mga pulis, paano na? Puro ka raid! Diyan ka na nga, visit ka! Doro? Bakit? Ano ibig sabihin nito? Bakit may kasama ka mga pulis? Patawarin niyo ako, Aling Enda. Bakit? Nagipit na ako, kaya tinuro ko na kayo bilang financer ko. Pasensya na ho, Mrs. Ilang ha? ka? Pero kailangan niyo hong sumama sa amin sa presinto para magpaliwanag kasama ng taong to. Sinunod naman kita sa maraming pagkakataon na hiningi mo sa akin. Di ba, Aldo? Nung ipatubos mo sa akin ang lupa't bahay na ito na isinanla ni Ateng, lahat ng pera ko nilabas ko, lahat ng ipon. Nising ko nga, wala naman akong napakinabangan sa perang pinagsanlaan nito. Malaki nga kasi ang utang na loob ko kay Ateng. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makapag-aaral kahit vocational lang. Oh, makapagtatrabaho ba ako sa radiator shop kung hindi dahil doon? Alam mo ba, kahit nalabag sa loob ko dahil mamawalay sila sa akin, pinili ko pa rin sa dormitoryong malapit doon sa eskwelahan nila tumira ang dalawa nating anak. Ayoko manamay kasi sila sa mga sumbat at paniningil ng utang na loob ni Ateng sa'yo, Aldo. Ayokong pati sila mamulat sa mga maling pangangatwiran na maririnig mula sa inyong magkakapatid. Palpak na pamumuhay, palpak na disposisyon. Mabuti na lang pala, Ateng. At maliit na halaga na lang yung kabuuang mga nakuwang paninda sa'yo ng mga pulis. Na lang ang kinumpiskan nila, saka pinakawalan ka na. Kung tutuusin, si Doro naman talagang makukulong. Dahil nahuli siyang sinasalisya ng isang sakong ladies' wear sa isang mall sa Divisoria. Naibenta ko na nga kasi ang karamihan sa mga epektos. Pero dahil sa nangyari ito, ayoko na ng ganong klaseng hanap buhay. Pati kayo, muntik pang madamay. Chona, Elsa, pwede ba kayo maabalang dalawa? Ay, oo naman, Ateng. Alam ko, malaki ang pagdaramdam niyo sa akin. O baka nga nasusuklang kayo sa akin. Masyado nga kasing pinanghimasukan ang mga buhay niyo. Para lang sa mga pansarili kong kapakinabangan. Mauunawaan ko kung ayaw niyo na akong kausapin. Lalo ka na, Chona. Masyado ko natapakan ang iyong mga prinsipyo. Natuturuan naman magpatawad ang puso, Ateng. Lumaya mula sa mga hinanakit at sama ng loob. Kahit na halos nasaktan ko ang mga damdamin niyo. Dapat naman talagang nakatakda ang ating mga isip para magpatawad. Salamat. Maraming salamat sa inyong mga pangunawa. Ngayon, muli ako makapagsisimula na magaan ang kalooban. Hindi lang ikaw ang makapagsisimula ng magaan ang kalooban, Ateng.
Kami man ni Homer, marami rin kami mga pagkakamaling gustong ituwid. Tama si Aldo ating kinikilala namin ang aming mga pagkukulang at handang punan ang mga yon sa darating na mga araw. At wala kaming sasayanging mga oras. Hanggat nabubuhay ang isang tao, karapatan niyang madama ang pagpapahalaga sa kanyang dignidad at patuloy na pagsasaalang-alang sa lahat ng makabubuti sa kanya sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutiap. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nag-aaral po ako mabuti, Lola. Tingnan niyo naman ang class cards ko. Matataas naman po, di ba? Pasok pa rin po ako sa pagiging cum laude. Nangangamba lang kami ng lolo mo. Labakayan lalaking yan ang sumira ng pangarap mo. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Madalas tayong magpadalos-dalos ng desisyon kahit na hindi pa natin natitimbang kung ano ang magiging epekto nito sa ating buhay. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rosalie sa ating dulang sa kanyang panahon. Ako. Ay, kayo po pala, Lola. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Chinechat ko pa po si Mama sa Facebook. Ay, kumusta na raw siya doon sa Qatar? Ayos naman daw po siya doon. Kinukumusta nga rin po tayo eh. Ayun, binalita ko po na nasa honor roll sina Jewel at Christine. Ay, di tuwang-tuwa ang mama mo. Opo, Lola. Kaya nga po, magpapadala daw po ulit siya ng balikbayan box at pera para sa ating lahat. Meron din daw po special gift sa inyo ni Lolo si Mama. Talaga? Opo. Oh, sabihin mo sa kanya, salamat in advance. Ay, siya nga pala, sa papa mo. Nakikibalita ka rin ba? Eh, hindi na po, Lola. Ay, bakit naman? Eh, ilang beses na po ako nagme-message sa kanya sa Facebook eh. Pero panay sin-zoned lang po siya sa akin. Nakalimutan niya na siguro kami. Ay, may iba na kasing pamilya ang papa mo, kaya ganun. Siyempre, mas prioridad niyo yon kaysa sa inyo. Pero alam niyo, Lola, kahit na ipinagpalit kami ni Papa sa iba, hindi ko pa rin makuhang magalit sa kanya. Mahal ko pa rin po siya sa kabila ng lahat. Napakabuti mong bata kung ganon. Kung sa ibang bata iyan, baka abot na hanggang langit ang galit nila sa ama na sumira sa pamilya nila. Eh, ang sa akin naman po, bakit pa ako magagalit kay Papa? Eh, kahit papano naman eh, meron naman siyang naitulong sa amin magkakapatid. At saka syempre, ama ko pa rin naman po siya, kahit na gano'n ang ginawa niya sa amin.
Diyos na lang po ang huhusga sa mga pagkakamaling ginawa niya sa pamilya niya. Rosalie, apo, mag-aral ka sana mabuti, ha? Nagpapakahirap ang mama mo na magtrabaho sa Qatar para lang mapag-aral ka. Opo, Lola. Nag-aaral naman po akong mabuti. Pero sikapin mo sanang makapasok sa honor roll tulad ng mga nakababatang kapatid mo. Alam ko naman, kayang-kaya mo makapasok sa top 10. Kaya nga pinupursigi kita. Gawin mong inspirasyon ng pamilya mo, lalo na ang mama mo. Sige po, Lola. Ito pong third quarter na ito, dodoblehin ko na ang pag-aaral para makapasok na ako sa top 10. Good luck sa iyo, apo. Ay, sana gabayan ka nandiyan sa pag-abot mo sa pangarap mo. Uy, Rosalie, congratulations ha. Ikaw nakakuha ng highest score sa exams. Tinalbugan mo pa yung tapon natin si Alex. For sure, pasok na naman sa honor roll na yung third quarter ikaw. Oo, sana nga, Wendy. Matagal ko na rin pinapangarap na makapasok sa honor roll. Kahit top 10 lang, okay na ako dun. Ang importante, maging proud sa akin ng mama ko. Sa bagay, lahat naman ng mga kapatid mo nasa honor roll. Well, hindi naman ako pinipressure ng mama ko o ng mga lolo at lola ko na makapasok ako sa honor roll. Pero, syempre, pupusigihin ko na rin. Kumbaga, self-fulfillment yun para sa akin. Eh, yung love life mo, wala kang balak na i-fulfill? Eh, sa pag-aaral muna ako nakafocus. At saka, hello, third year high school pa lang tayo. Masyado pa akong bata para mag-love life. Makakasagaba lang ang love life sa pag-aaral ko. O bakit naman kami? Sina Jovi, Alex, Amiga, Kathleen at Michelle. May love life pero studios pa rin. Oo, hindi ko pa iniisip yan. Uy, so busted pala sa'yo si Austin pag nagkataon. Ano? Si Austin? Oh. Ew! Maniligaw sa akin! Ba't naman parang diring-diri ka sa kanya? Eh, gwapo naman yung tao, magandang katawan, may abs, matangkad, mistiso. Ay, naku, ayoko sa ugali niya. Oh? Tamad na bobo pa. Siya ang pinakaluko-luko ng estudyante sa school natin, Uy, ano? grabe ka naman makalait kay Austin. Sige ka, baka paglaruan ka ng tadhana. Eh, teka nga muna, Wendy. Bakit mo palagi mo nang binabanggit si Austin sa akin? Eh, kasi, since boyfriend ko si Mark, di ba, na tropa ni Austin? Nagkwento sa akin minsan boyfriend ko na meron daw crush sa'yo, si Austin. Katunayan pa nga yan. Meron kang picture sa wallet niya. Ano? Oo. Picture? Oo. Eh, saan niya kinuha sa Facebook? Ay, di ba pinapost sa bulletin board ng school yung 2x2 picture ng mga honor roll tsaka qualifiers? So, siya pala ang kumuha ng picture ko doon. Kaya pala ako lang walang litrato doon sa qualifier section. Oo, ganyan nga. Kinuha niya yung picture mo, tapos nasa wallet na niya ngayon. Kwento pa nga sa akin ni Mark, nahuli daw niya si Austin, hinahalikan yung picture mo. Ay, grabe oh! Totoo ba yan, Wendy? Oo. Grabe. Obsessed na obsessed sa'yo si Austin. Ah, ganun ha? Oo. Pwes, kumanda siya sa akin mamaya. Haharapin kong lokong yun. Hoy, Austin! Ariko, ano? Bakit mo naman ako binatukan? Lumabas pa tuloy sa ilong ko iniinom ko, Rosalie. Ikaw pala yung kumuha ng picture ko doon sa bulletin board ng mga qualifiers, ha? Ha? Hoy, balik mo nga yun! Anong pinagsasabi mo dyan? Hindi ako kumuha nun, ha? Anong hindi? Sabi ni Mark, ikaw daw ang kumuha nun. May pahalik-halik ka pa doon sa picture ko? Ano? Ibalik mo na yun! Hindi ko alam yung litratong sinasabi mo. Anong hindi mo alam? Eh, nasa wallet mo daw yon. Ha? Sigurado ka na picture mo nga nasa wallet ko? Oh! Baka kapag inilabas kong wallet ko, mapahiya ka lang. Teka, sige. Papakita ko sa'yo. Oh, ayan. Nasaan ang picture mo dyan? Akin na! Ako na Ayan, maghanap oh, sa wallet sige, mo! Sige, Oh. sige, ayan. Huwag mo lang kukunin yung allowance ko, ha? Kala mo sa akin magnanakaw? Bakit ko naman kukunin ng pera mo, no? Ay, nako! Ano? May nakita ka? Wala, diba? Baka
Baka naman tinago mo na kung saan. Wala yan. Hindi ako kumuha ng picture mo. Saka isipin mo, bakit ko naman kukunin yun? O, di ba crush mo ko? Wawa, hindi ka rin assuming, ha? O, bakit? Hindi ba totoo? Of course not. No. Ba? Okay, sabi mo eh. Paya ka, no? Naman ako mapapaya. Ay, ako, Austin! Siguraduhin mo lang talaga na nagsasabi ka sa akin ng totoo, ha? Kasi kung hindi, lagot ka sa akin! Hindi ka ba nagsasawa sa paghatid sa akin pa uwi? Bakit naman ako magsasawa? Nararamdaman kong gusto mo naman akong kasama. Ano ka? Ayoko nga kasama ka eh. Oo. Ikaw lang naman dyan ang makulit. Sunod ka ng sunod sa akin. O, kesa masira ang beauty ko sa konsumisyon, di hinahayaan na lang kita. Total, nakakatipid naman ako sa pamasahe kasi ikaw lagi ang taya. Sige, deny pa more. Sa pagkakaalam ko, hinakahanap mo pa ako kina Mark at Wendy kapag time na ng uwian at wala pa ako. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Basta liliwanagin ko lang sa'yo, ha? Hindi pa tayo close. Bakit ka natatawa dyan? Pero pinakakatawa? Oo, ikaw. Natatawa talaga ako sa'yo kapag tinatarayan mo ako eh. Pero aaminin ko nakikita na ko sa'yo kapag ginagawa mo yan. Ewan ko sa'yo, Austin. Rosalie, may aminin ako sa'yo eh. Yung tungkol sa litrato mo doon sa bulletin board ng qualifiers, ako talaga kumuha nun. So, totoo yung kwento sa akin ni Wendy. Nasabi ni Mark, nasa wallet mo yung picture ko. At nahuli ka ng mga tropa mo na hinahalikan yun. Oo, totoo yun. Kasi matagal na akong may gusto sa'yo eh. Matagal na akong lihim na nagmamahal sa'yo. Lolo? Lola? Pinatawag niyo po ako. Bakit po? Mapo ka dyan. Bakit po kayo galit sa akin, Lolo? Ano yung napabalitaan namin ng lola mo na may boyfriend ka na? Ha? Po, Ano? Ano ha? Sagutin mo ang tanong ko. sige po. Aaminin ko po. May boyfriend na po ako. Ha? Sino? Yung lalaking madalas na magatid sa'yo dito pa uwi? Opo. Naku ako, di ba kabilin-bili na namin sa ng lolo mo? Huwag ka muna magbo-boyfriend hanggat hindi ka nakatatapos ng pag-aaral mo. Lolo, Lola, hindi ko naman po napapabayaan ang pag-aaral ko eh. Bakit mo kami sinuway? Ang buong akala namin matino ka. Ang buong akala namin nag-aaral ka na mabuti. Nag-aaral po ako mabuti, Lo. Tingnan niyo naman po yung class cards ko. Matataas naman po, di ba? Pasok pa rin po ako sa pagiging cum laude. Nangangamba lang kami ng lolo mo na baka yung lalaking yan ang sumira ng pangarap mo. Hindi po, Lola. Mabait po si Austin. Kailan pa kayo ng lalaking yun? Mag-iisang buwan na po. Disappointed ako sa'yo. Lolo naman. Hiwalayan mo ang lalaking yun. Baka hindi ka makatapos sa pag-aaral ng dahil lang sa kanya. Ay, naku, Rosalie. Masasayang ang pinaghirapan mo pag nagkataon. Austin, pasensya ka na kung masyado kang hinuhusgahan ng mga grandparents ko, Sa totoo lang, Rosalie, nagtataka ako. Ano bang nakita nila at ayaw na ayaw nila ako para sa'yo? Para bang napakasama ako ng tao? Austin, please. Huwag ka na magdamdam doon. Kahit ano pa man ang sabihin nila, tayo pa rin naman ang masusunod, hindi ba?
Austin, sana huwag kang sumuko sa pakikipaglaban sa pagmamahalan natin. Kahit matutulo sa iyo mga kapamilya ko. Alam mo, makakasiguro ko sa akin na ipaglalaban kita sa abot ng makakaya ko. Ang inaalala ko ikaw eh. Hanggang saan mo kayang makipaglaban para sa akin? Kahit ano pang sabihin nilalaban sa iyo, huwag mo na silang pakinggan, okay? Gusto ko, matiyak mo nang hindi ka mawawala sa akin. Tanggapin mo ko bilang asawa mo. Magpapakasal na tayo? Oo, at handa kitang pakasalan ngayon din mismo. Pasensya ka na, Rosalie, kung naistorbo ko kayong mag-asawa. Nagpunta ako rito para maningil ng upa. Mike, ang totoo niyan, wala pa kaming pambayad sa iyo eh. Pero nagdidilihensya na si Austin ngayon. Baka bukas o sa makalawa pa kami makabayad ng upa sa iyo. Ganun ba? Kasi 2 buwan na yung utang niya sa upa. Yun nga, Mike eh. Nahihiya na kami sa iyo. Kasi ilang beses mo na kami binigyan ng palugit. Oo nga eh, Pero sa pagkakataong ito, pinapangako namin sa iyo, makakabayad din kami sa iyo ng utang namin. Rosalie, ayan ang pera. Salamat po, Lolo. Lola, malaki bagay itong perang pinahiram niyo sa akin. 2 taon na kayo mag-asawa ni Austin. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin niya nabibigyan ng magandang buhay. Opo, nahihirapan po kami ngayon ng asawa ko eh. Pero alam ko po, darating nga araw aasenso rin kami. Kung nakinig ka lang sana sa amin at hindi mo kami sinuway, o edi sana tapos ka na ngayon sa pag-aaral at may magandang trabaho. Apo, hindi ka naman namin pinagbabawalan noon na magmahal. Pero ang gusto namin, magmahal ka at magpakasal sa tamang panahon. Hindi naman kami tututol kay Austin kung pareho kayong may magandang trabaho at buhay. Ngayon, tingnan mo ang sitwasyon nyo. Isang kahig, isang tuka kayo mag-asawa. Ang totoo po niyan, nagsisisi na rin po kami ni Austin kung bakit naging mapusok agad kami. Oo, mahal namin ang isa't isa. Pero hindi namin napagplanuhang maigi ang mga buhay namin. Kaya eto kami ngayon, naghihirap. Magsisimang kayo. Huli na. Domeng, hindi pa. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pang mabago ang buhay nila kung tutulungan natin sila. Paano natin sila tutulungan? Tulungan natin ang apo natin na maipagpatuloy niya ang pag-aaral niya. At kapag nakatapos na siya, sa kanya tulungan ng asawa niya. Domeng, kailangan ni Rosalie ang tulong natin. O ano nga po? Gusto mo bang magpatuloy sa pag-aaral? Opo, Lolo. At pinapangako ko po sa inyo, pagbubutihan ko na po ang aking pag-aaral. Hindi ko na po kayo bibiguin. Huwag kang padalos-dalos sa iyong pagpapasya. Ikalma muna ang ating sarili para maiwasan ang pagsisisi dahil sa maling desisyon. Laging mag-isip ng mabuti at huwag pairalin ang emosyon dahil maaari itong makaapekto sa iyong buhay oras na ikaw ay magkamali sa kanyang panahon.
Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutiap. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kalimutan, Itay? Ganyan na ba talaga kayo? Wala namang nakaalam. Walang nakakita. Pero nakita ko, Itay. At hindi po ako matahimik dahil doon. Basta hindi ko mong bibig mo. Kung ayaw mo masaktan kita. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga taong kinaiinisan at pinagtatawanan ang pagiging maingat ng kanilang kapwa. Para sa kanila, nagiging sanhi iyon ng kabagalan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Demetrio sa ating dulang sa kanyang panahon. Demetrio! Sobrang bilis mo namang magmaneho, anak. Mag-minor ka naman, baka maaksidente tayo. Nay, huwag kayo mag-alala. Hindi tayo madidisgrasya. Ay, kung magmaneho ka naman kasi, parang solo mo yung kali eh. Sinay talaga. Hindi lang naman ako mabilis mag-drive ah. Maging yung mga nakakasabay natin kanina dun sa Commonwealth. Eh, pero hindi silang anak ko. Ikaw. Kaya ikaw ang pinaalalahanan ko. Malapit sa disgrasya, tumatakbo ng matulin, anak. Nay, ihahatid ko kayo sa kaibigan nyo. And then papasok ako sa opisina. Kaya natural lang na magmadali ako. Ginto ang oras, Nay. Kaya dapat mabilis tayo. Ay, nako talaga, ikaw pabihira ka. Kung alam ko lang na ganyan ang katwiran mo, nag-tricycle na lamang sana ako. Eh, para akong mamamatay sa nervous dyan sa ginagawa mo eh. Oo, sige. O, yan o. Nagminor na ako. Kumalma na kayo. Nay, nagdala ako ng merienda natin dito sa kwarto nyo. Kain ho tayo. Sana'y tinawag mo na lamang ako, Minda. Para doon na lamang tayo sa kusina. Nakakahiya naman sa iyo. Nay naman, manugang niyo ko. Kaya hindi ko rin dapat mahiya. Hilo po kayo eh. Mataas yung blood pressure kanina. Kaya nga hindi ko na nga kayo pinakilos. Ay, paano ba naman? Ninervyos ako ng gusto sa asawa mo. Ay, kaskasero pala yung anak ko. Hindi nga pala kayo nakakasakay sa sasakyan niya. Kaya hindi niyo alam. Matagal na kung ganun yung anak niyo. Ano? Ay, buti hindi siya na-aksidente. O kaya nakaka-aksidente. Tingin ko kaya mayabang yun. Dahil hindi pa niya nararanasan alin mo sa sinabi niyo. Ay, pero hindi sa lahat ng panahon lagi siya makaiiwas. Kaya mas mainam pa rin ang mag-ingat. Lagi ko naman ho siyang pinaalalahanan. Naku, magtalo lang kami nun. Junior, Penny, papasok na ba kayo sa university? Opo, tay. Maaga pa. Mabuti na po yung maaga kami, Tay.
Para sure na hindi po kami malate. Hindi lang basta masipag ang mga anak mo, Demetrio. Maagap din sila. Kung sabagay, okay yan. Hindi nyo sinasayang ang paghihirap namin ng nanay nyo. Isa pa, sabi nga, time is gold. Kaya hindi dapat magsayang ng panahon. Kaya nga maski sa pagbabiyahe, ayoko nang mabagal. Aksayado sa oras yun. Iba naman ang ginagawa mo. Kaskasero ka talaga. Si Nanay Ursula nga, tumaas yung BP dahil sa takot Ay, sa'yo. nako. Tama na nga. O, alin na kayo, Junior. Po, Remy, ihatid ko na kayo sa university. huwag na po, tay. Kami na lang. Kaya na namin. At saka, iba po yung dadaanan ninyo papasok sa office. Maabala pa kayo. O, sige. Sasakayan ng jeep ko na lang kayo ihatid. Mahihirapan kayong kumuha ng tricycle dito dahil ginagawa ang kali natin. Wag na po, Tay. Maglalakad na lang po kami ni Kuya Junior. Maaga pa naman ho eh. At saka parang exercise na po namin yun. O, nakita mo na. Pati mga anak natin, takot sumabay sa iyo. Naku, bahala na nga kayo. Kung ayaw niyo sumabay sa akin, di wag. Oh, ba't ngayon ka lang, Gaspar? Late ka na. Muntik na kasi kung madisgrasya, Demetrio. Ano? Sa bagal mo? Ha? Sa ingat mong magmaneho? Munti ka pa madisgrasya? May nag-overtake kasi sa akin. Kinabahan ako Muntik na ako. Huminto muna ako at nagpalipas ng ilang minuto. Ang dapat kasi pare, paminsan-minsan rumatsada ka rin. Oo. Para hindi ka laging inuunahan at napag-iiwanan. Ano ba yan? Ang tagal naman tumigil ng ulan. Siguradong mahihirapan akong sumakay ngayon. Kailangan pa naman makauwi na ako. Ang dami ko pa naman gagawin. Ayoko naman pasundo kay Itay. Natatakot ako pag nakasakay sa kotse niya Bakit naman kasi ganun siya? Pag nagkakotse ako balang araw, hindi ko siya tutularan. Ano ba to? Ulan pa rin ang ulan. Bahala na nga. Titiisin ko na lang ang takot ko. Papasundo na lang ako kay Itay. Minda, may sakit ba sina Demetrio at Femi? Ay, sabi ho nila masakit ang kanilang ulo. Masakit ang ulo? Oo. Sabay pa sila? Oo. Wala, bakit hindi sila uminom ng gamot? Pareho hong ayaw minom. Ang sabi, mawawala din naman daw yung nararamdaman nila. 2 araw na silang ganyan. Ay, Minda, hindi kaya may ibang dahilan yan? Ano naman po kaya ang ibang dahilan? Ay, kausapin mo sila. Kung hindi man magsabi sa'yo ang aking anak. Jack, ang aking apo magtatapat. Mabait na bata si Femi. At hindi siya sinungaling. Remy, pwede ba tayong mag-usap? Ano yan, Tay? Sabi mo sa akin, ipinagtapat mo ba sa kanila ang nangyari nung isang araw? Sabi niyo huwag sabihin. Kaya nananahimik ako. Mabuti. Kalimutan mo na yan, anak. Kalimutan, Tay? Ganyan na ba talaga kayo? Wala naman nakaalam. Walang nakakita. Pero nakita ko yun, Tay! At hindi pa ako matahimik dahil doon. Para lagi ko nakikita ang nakakaawa. Tama na. Basta itikom mo ang bibig mo kung ayaw mong masaktan kita. Bakit kayo narito, Inay?
Kuya Jun. Kanina pa nakalis si Itay. Kaya ngayon, pwede ka na namin kausapin ni Inay. Ha? Tungkol saan? Narinig namin ang Kuya Jun mo yung pagtatalo yung dalawa ng iyong tatay. Ano ba nangyari, Femi? Na ayaw ni Itay na sabihin mo sa amin. Gusto pa niyang kalimutan mo yon? Bakit ba? Nay. Kuya Jun. Oh, Bakit umiiyak ka? Sabihin mo, ano yun? Si Itay po. Oh, Nakasagasa ng bata. Nung gabi sinundo po niya ako. ano nangyari sa bata? saan niyo siya dinala? Dumating ako, wala kayong lahat dito sa bahay. Wala rin luto pagkain. Saan ba kayo nagpunta? Hindi ka man lang tumawag o nag-text sa akin, ah. Galing kami sa lamay. Lamay. Sino namatay? Yung batang nabundol mo. Nung sinundo mo si Femi. Sinabi sa inyo ni Femi? Narinig namin ni Inay ang pagtatalo niya ni Femi, Itay. Oh, Kaya pinilit namin siya magkapat. Agad kami nagbalik doon sa lugar na kung saan siya nadisgrasya. Nagtanong-tanong. Hanggang sa matagpuan namin ang burol ng bata. Demetrio, wala kang awa? Hindi naman lang sa tinulungan. Ganong kayo na nga nakasigasa sa kanya. Junior. Minda. Hindi ko naman sinadya yun. Huh. Mabilis ang takbo ko. Hindi na ako nakapagpreno. Kasi hindi ka tumatanggap ng paalala. Para sa iyo, ikaw ang laging tama. Kung tinulungan yung dalagitang yun, maaaring hindi siya naubusan ng dugo. Nabuhay pa sana siya. Patawarin niyo ako. Hindi ko rin gusto nangyari. Napapatawad ka lang namin kung haharapin mo ang kasalanan mo. Minda. Mahirap lang ang pamilya ni na Jane. Ang dalagitang nabundol niyo. Na-stroke pa ang tatay niya. Sarili niyo pa rin bang iisipin niyo? Hindi ba kayo maaawa? Demetrio, anak. O ano, kumusta ka na dito? Maayos naman pong trato sa akin dito. Nay, nakausap na ba ni Minda ang pamilya ni Jane? Yung dalagitang nabundol ko. Pinuntahan na ng iyong mag-ina. Pero sabi niya, hindi siya nakatitiyak na papayag ang mga magulang ng bata sa areglong gusto mo. Nagsisisi po ako sa ginawa ko, Nay. Sana mapatawad nila ako. At patawarin niyo rin ako sa hindi ko pakikinig sa inyo. Ngayon, napipintong masira ang buhay ko dahil sa kayabangan at kawalan ko ng ingat. Bagamat may kaunting hirap, mas mainam pa rin ang maging maingat. Buhay mo ay magiging panatag sa kanyang panahon. Mga nagsigana, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz.
sa kanyang panahon.